God bless Ayan po. mga kaabangers, tayo na naman ang mag-uusap. Kaya samahan po ninyo ako sa hapong ito. Habang ako ay nagsasalita, ay kayo din po ay magko-comment. Okay po ba yan na deal? Okay po ba? Alam niyo po ba ako ay masaya? Bakit? Tanungin niyo po kung bakit ako masaya. Hindi ko po sasagutin hanggat hindi kayo nagko-comment dyan. Wala akong makitang comment. Ang nakikita ko lang po ay watching. Is watching, is watching. Hello po, Ate Cathy Latunyo Rosario. Yan, kay Tita Salve Cerwela, kay Tito Richard, Tito Rizal, kay May Raquel, kay Pastor Mark, ng Batangas. Wow, praise God. Mag-like, mag-share, mag-comment, mag-tag, and invite pa po kayo dyan para marami pa pong mga tao ang makarinig ng salita ng Diyos. Hi po, Tita Salve. So, ikakwento ko na po kung bakit ako masaya. Masaya po ako dahil today, it is 25 degrees sa labas. Hindi na po siya ganun kalamig, kaya nga nakakapag-t-shirt na ako ng daily life sharing. Salamat sa Panginoon. Hello po kay Maria Brenda Bobadilla. Good afternoon po. Let's continue to share our live stream. Dahil sa pamamagitan po nito, marami tayong mga taong maaabot. And you'll never know. Kapag yan shinare mo, hindi mo alam, baka mahipo yung puso ng tao na yan. Amen po ba? Maraming salamat po. Sabi po ni Maria Brenda Bobadilla, excited na po for today. Yes, I am also excited. Pero bago po natin i-welcome ang ating guest sa hapong ito, allow me first to share the Word of God. Amen. Ayan. So, sa hapon pong ito, ang topic po natin ay covered by the grace of God. Wow! Sino po dito ang makakapagsabi na he or she is covered by the grace of God? Ako po, buhay na patotoo na covered by the grace of God. Dahil kung hindi sa grasya at habag ng Panginoon, wala ako dito ngayon sa harapan ninyo. Kung di ako niligtas ng Panginoon sa nakaraan kong buhay, nako mga kapatid, wala tayo sa daily life sharing. Wala ka din ngayon sa daily life sharing. Alam niyo po ba, short testimony lang. Dahil ang pangalan ko po sa Instagram is Divine Grace. Bakit po? Mababasa po natin yan sa 1 Timothy 1 verse 15 to 16. Ate Korean ang name sa Facebook, sabi niya, looking forward po to the sharing of Monique Rosario. Amen. Yan. So, mababasa po natin yan sa 1 Timothy 1 verse 15 to 16. This is one of the verses na talagang ina-admire ko sa buhay ni Paul. Sabi niya dito, this is a trustworthy saying and everyone should accept it. Christ Jesus came into the world to save sinners and I am the worst of them all. Grabe. But God had mercy on me so that Christ Jesus could use me as a prime example of his great patience with even the worst sinners. Wow. Then others will realize that they too and can believe in him and receive eternal life. Wow. Diba po si Paul dati ay Saul. And Saul is a persecutor of Christians. Kapag nalaman niya na Jew ka, kapag nalaman niya na follower ka ni Christ, he will persecute you, he will put you to prison, and even worse ay death talaga. Pero sabi niya po uli dito, anong sabi niya mga kapatid? This is a trustworthy saying that is worthy of acceptance. That Christ Jesus came into the world to save sinners. Sino ba yung sinners? Hindi po ba ikaw at ako yun? At sabi ni Paul dito, and I am the worst of them all. You know, when I first heard this verse, talagang nag-struck siya sa puso ko. Kasi kapag tayo, hindi pa tayo nililigtas ng Panginoon, hindi pa natin nararanasan ang pagmamahal ng Panginoon sa buhay natin,
ano ang mararamdaman natin? Hindi po ba parang, Lord, I am the worst. Parang sobrang makasalanan ko. Hindi ka patapatawad yung nagawa ko. Pero sabi ni Paul, this saying is a trustworthy saying that is worthy of acceptance. That Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am worst. Of whom I am worst. Of whom we are worst. But God had mercy. But God had mercy on me, on you, so that Christ Jesus could use me as a prime example. Sabi ni Paul, so that Christ Jesus could use me as a prime example of His great patience with even the worst of sinners. Then others will realize that they too can believe in Him and receive eternal life. Doon pa lang, ikaw, niligtas ka ng Panginoon. Grasya at habag na yun ng Panginoon. At sabi nga sa salita ng Diyos, His goodness will lead others to repentance. His goodness in your life can lead other people to repentance. Mga kapatid, kaya naman magpatuloy ka dyan. Huwag kang mapagod mag-share. Alam niyo po ba, ang participation lang natin ngayong hapong ito ay i-share ang live stream na ito. Hindi mo alam, yung taong makakatanggap ng live stream na yan ay mababago sa pamamagitan ng buhay mo. At sabi nga po sa Galatians 2 verse 20, sabi dito, my old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave Himself for me. I do not treat the grace of God as meaningless. For if keeping the law could make us right with God, then there was no need for Christ to die. Dito po natin dapat maintindihan yung sinasabi sa salita ng Diyos. Bakit kinailangan ni Jesus na mamatay para sa atin? Kasi hindi sapat na we will do good works. Hindi sapat that we will obey the law. No, that is not, hindi yan sapat. Kundi by the grace of God, by the blood of Jesus Christ. That's why when we pray sa pangalan ni Jesus, bakit? Kasi instead na God will respond to us in wrath, instead na ang Diyos magagalit sa atin, kasalanan na makikita niya, but because of the blood of Christ that is covering us, the grace of God that is covering us, instead that God will pour out His wrath in our lives, all He sees is love. Because Jesus is in us. Amen. And the reason why God is pleased sa buhay natin, sa mga ginagawa natin na good works, it is because Jesus already is in us. Amen po ba? Kaya when we say we are covered by the grace of God, wag talaga natin na tratuhin lang yung meaningless. Kasi it's so full of meaning. And the reason why we are doing what we are doing right now is all because of His grace. Hindi dahil we are skillful, hindi dahil mahal natin si Lord. That is not enough foundation for us to serve the Lord. Ang enough na foundation to serve the Lord is because nauna tayong minahal ng Panginoon, nauna niya tayong pinaglingkuran, and the grace of God is God gave us the permission to serve Him. God gave us the grace to serve Him. Amen po ba? Amen. Ako na lang mag-amen kasi hindi ko kayo marinig. Amen! Excited na po ba ang lahat? Ako po ay excited nang i-welcome ang ating guest for this afternoon. She is a young woman. Yes, and she has already achieved marami ng bagay sa pamamagitan ng grasya at habag ng Panginoon sa kanyang buhay. At paano niya narating yon? Yun na po ang malalaman natin sa hapong ito. Kaya naman, stay tuned as we welcome Monique Rosario from Church So Blessed, Tagum, Davao del Norte. Davao de Oro. Sorry po.
Yan, unmute po, Ate Nikki. Hello, everyone. Salamat po. Amen. Ayan, pwede po kayong bumate sa ating mga ka-abangers. Sino po ba yung mga kakilala nyo dyan na nanonood? Okay. Nadidinig po ba ako ng clearly? Opo. Okay, sige. Thank you. Sige, hello po sa mga friends ko na nanonood, sa mga family. Hello, Ninang, Minda, and si Ninang Jo. Si Nanay Norms. Hi, Nay. Salamat po sa pagsama sa amin ngayon and ayan, dyan sa mga churchmates namin. Hello, Ate Lara. Hello, Zan. Kamusta? Yan. May Hello, gusto po Tita ba kayong Brad. sabihin sa kanila? Ayan, thank you sa mga nagsusupport. Yan, medyo kinakabahan ako pero sige, nagpe-pray talaga ako na yung mga tao na kailangan makarinig nung i-share natin today will be here. Kasi I know na magiging blessing talaga. So, in Jesus' Wow. name, amen. Amen. Praise God. Kanina pa lang sa pre-interview, talaga naman. Lord, move. Yan. Holy Spirit, move. Amen. Sa mga nasa comment box po, if you have questions for Ate Nikki, pwede po kayo mag-comment. Yan. So, asa na ba yung mga maiingay natin mga komentarista? May kinalimutan ka, nagko-comment. Oh, Hi, i-mention mo. Brian. What's up? What about me? Ito ba sila ay taga Davao lang or merong mga taga ibang Oo. lugar? Ayan, si ate na naka-Korean yung pangalan. Hi, Dude. Hi, Marge. Hi, Ninang. Ayan, ang dami palang nanonood. Parang kinakabahan ako lalo. Ano po bang pangalan nun Korean? Si Luis yan, yung best friend ko nung high school. Oh, wow! Joriza, ang daming nanonood! May, gamitin niyo po talaga yung live stream na yan. I-share niyo po yan. Magiging pagpapala pa kayo sa mga taong nakapaligid sa inyo. Amen. Yan, napaka-supportive ni Melchizedek ha. Kanina pa siya pagkasimula pa lang. Hello po. Ayan. Hi, Ate Hi, Monique na siya. ate ni Josh. Sabi ni Maria Brenda. Hindi po yung totoo. I-greet mo naman yung pamilya mo. Sila Ayaw nga mommy, pala. daddy, Nanonood pala sila. kuya. Nandito lang kasi sila sa likod kaya hindi ko nakikita yung comment niya. Pwede po ba Ayan, pausog hello yung mama. camera? O pwede silang Ayan. bumati dyan. Ay wala, tsaka nahihiya din daw sila doon sa camera. So, hello Pastor Kath, si Papa and si Kuya nanonood din. Congrats sa Wow, praise bagong God. electric guitar. Talaga naman. Uy, Ayan. may nagtanong ate, sabi ni Joanne. Question, Nikki, when mo ipapakilala sa akin ang BF mo? Paki-justify po. Next time na yan. Pag meron na. Wala pa naman pala, masyado po kayong excited. Gwapaha sa among muning. Maayong hapon kaninyong tanan. Sa wala di ay kabaw, gikan kong Cebu mo, nakabaw kong Bisaya. Wow! Ala, na-amaze ako. Cebuana po, ayan. So, watching from Quezon City. Sige nga, mag-comment nga po kayo dyan. Watching from where? Kasi worldwide po tayo ngayon. Hindi na tayo nationwide. By the way, galing po ako ng Melbourne, Australia. Sige, mag-comment po kayo dyan. Pataasin natin ang viewers. Para kay Lord. Yan. So, ate, magpakilala ka naman muna kasi hindi ka pa kilala ng Sige. ibang mga viewers natin. Sino ka Alright. ba? Ano ang natapos mo? Saan ka nakatira? Saan ka pinanganak? Anong pangalan ng magulang mo? Anong pangalan ng kapatid mo? Yun. Sige po. Okay, sige. So, thank you. Ako nga pala si Monique Rosario, pero everyone calls me Nikki. Or sa church namin, naging Moneng na lang. Pero, ayun. So, I am 25 years old. Anak ako ni Pastora Cathy sa Church Soblas Tagum. Yung papa ko si Emilio Rosario. And yung kuya ko si Pastor Josh ng church din namin. And, um, so yun, nandito kami ngayon sa Tagum, Davao del Norte. And yun, originally from Manila talaga kami. So sa Marikina in particular. Yan.
Gusto ko na agad tanungin bakit kayo nasa Davao. Kasi parang north to south. Pero sige, Actually. dadating din tayo dyan. Okay, ate. Saan ka po uli pinanganak? Sa sa Quezon City, Quezon City, pero sa Marikina kami nakatira. Ah, ibig Idol. sabihin, ang dami talaga. Talaga naman streamer. Ayan. Ate, ah, galing po kayo ng Marikina. Mm-mm. Hanggang doon na po ba kayo lumaki or Yeah, lumipat kayo? yun pala. So, yun. Ididiretso ko na lang. Sige. Basically, so doon po kami lumaki sa Marikina. So, doon kami nagstay as a family until nung kinder, after kinder, lumipat kami sa Lipa, Batangas. Ah, bakit So, po? May yeah, reason behind po ba? ayun. So, ano pala, yung work kasi ng papa ko, um, manager siya sa sa supermarket or sa mall or something. So, ang nangyari, um, anong tawag dyan? Uh, na reassign siya sa Lipa. So, sinama niya kami doon. Ayan, sorry, hindi pala nadidinig yan. So, sinama niya kami doon. Um, Anong tawag doon? Tama ba yung sinasabi ko? So, yun, parang naano kami, nalipat kami doon o sa Robinsons. So, the manager siya sa Robinsons, tapos na-reassign siya sa Lipa. So, dinala niya kami doon and doon na kami nagstay until nag-grade 3 ako. Tapos, yun na, lumipat naman kami sa Singapore. So, actually, yung Ah, buong childhood namin, parang palipat-lipat talaga kami ng places. oh, ate may tanong ako. Pero Mhm. before yun, mapagpalang hapon po kila Pastor Dong and Pastor May Ay, hello Campoy. po, Sila po ang Pastor. sila po ang ating senior pastors ng The Hub of Christ, Parañaque. At kasalukuyan po merong leadership meeting sa ating church. Sabi po ni Joanne Latunio Valencia sa Robinsons. Sabi niya, buti pa si Ninang Jo, alam, ikaw hindi sure. Kaya nga eh. Ate, may tanong ako kasi 3 beses kayo lumipat, 'di ba? Mm, Ngayon, ang tanong ko yes. sa'yo, hindi, how was it? Para ka namang walang naging childhood kasi parang palipat-lipat. Yan nga eh. Nag-enjoy ka So, ba? so yun, actually, yung childhood, parang, sa totoo lang, enjoy talaga siya kasi parang meron talaga kasi siyang ups and downs na, pag palipat-lipat ka kasi, you get to know more people. Hmm. Pero at the same time, you get to lose people. Kasi nga, Hmm. you meet and then you leave. So para siyang give and take. So at the same time, para siyang happy. Happy naman, pero sobrang medyo traumatic talaga yung experience every time na aalis kami, lilipat na naman kami sa bagong place. So, Hmm. yun, parang medyo nagkaroon yun ng impact sa akin nung tumatanda na ako. Oh. Sabi ng nanay ko po, relate din po ako. Kasi kami din, galing ng Isabela, lumipat ng Cavite, lumipat ng Cebu, lumipat ng Laguna. Kasi napadpad tuloy ako sa Australia. Mm, Yan, totoo yun, ate. Traumatic nga talaga siya. At saka, ang isa pa dyan, wala kang permanent na friends. yeah, 'Di ba? yan yung sad dun eh. Okay. Tapos na-mention mo, ate. So, ano nangyari nung childhood mo? Nung nag-aaral ka ba nung elementary, achiever ka ba? Yeah, so nung elementary, parang palagi talaga akong nasasama sa mga honor. Although hindi naman ako yung top, Wow! pero kasama lang ako doon. Tapos, so yun, pwede ko na bang ikwento yung doon sa Sige po. Singapore na part? Teka lang. Ay, di pa. Sige. Ikaw na magkwento. Ah, sige. So, yun, actually, so, di ba nga, from kinder, lumipat kami sa Lipa. Tapos, 3 years lang kami doon. Then, lumipat na kami kaagad sa Singapore. Oh. So, during that time, we were, I mean, ako nag-achieve ako nung sa elementary ng mga honor and whatever. Pero it turns out na pagdating namin doon sa Singapore,
hindi pala yun enough kasi sobrang advanced nila dun. Tapos nung nag-take kami ng entrance exam, yung kaming dalawa ng kuya ko, bagsak na bagsak talaga kami. So, Oh. so yun nga yung parang palagi naming sinasabi. Nung grade 3 ako dito sa Pilipinas, parang 1+1 pa yung inaaral namin. Mm. Tapos nung pagpunta namin sa Singapore, yung grade 3, nag-algebra na. So, so gulat na gulat talaga kami noon na parang, ba't ganito? Hindi ko maintindihan yung exam. So, Grabe so naman yun. Oo. So, ang nangyari, nag-repeat kaming dalawa. Mm. So, siya 2 years, ako 1 year lang. So, bale, pinabalik ako ng grade 3 na dapat supposed to be grade 4 na ako. And Mm. then, ang grace talaga ni Lord dun sa time na yun is that, so, yun nga parang nakita nila na, ay, mahina tong mga to kasi, hindi sila katulad, yung education sa Pilipinas, hindi katulad sa atin. So, ngayon, parang na-amaze lang ako kasi vinindicate din kami ni Lord na as time passed by, na-transfer nga ako nung pagdating ng grade 5 and grade 6, na-transfer na ako sa isang stream section. So, ngayon, Wow. yung Ano po ibig muna sabihin yung nun, stream ayan. section? Yeah, so ang stream section, ibig sabihin nun, yun doon kasi kino-consolidate yung mga elite na students. Hmm, So wow, kumbaga, elite. yeah, yun kasi yung parang term nila doon yung tatlo siyang sections basically. So parang top 3 actually ang tawag nila doon, cream of the crop. So Hmm, um yung mga students na nakakapasok sa stream section, sila lang yung may pinakamatataas na grades doon sa buong school. So actually wow. nag-send ako ng picture kanina nung school namin. Kuya Gab, pakita. Ipapalabas niyo ba 'yon? Meron akong nasend na picture Yan, para makita ipapakita ng po yan ni Kuya Gab. Sabi ng kuya mo, neck. neck. Ate, matanong ko muna habang ipapakita ni Kuya Gab yung picture. Matanong ko muna, kasi galing kayo okay naman kayo sa Pilipinas, di ba? Bakit parang suddenly nag-decide kayo or yung magulang mo na lumipat ng Singapore? Okay, so actually ito kasi nung time na yun kasi parang magulo daw yung Pilipinas. So ayan yung picture ng school ko dati sa Singapore. Pero anyway, so dati Paano pong nung magulo ang Pilipinas? yun nga ang problem kasi sobrang bata pa ako nun. And plus the fact na politically ignorant ako na bata. Hmm. So hindi ko talaga alam kung anong ibig sabihin ng magulo yung Pilipinas during that time. Pero nagkaroon ng opportunity. So yung papa ko, naging OFW siya sa Singapore. And then Oh. prepare na niya lahat. So basically before pa kami pumunta sa Singapore, permanent resident na kami doon. So yun parang Wow! nga, yun parang everything was prepared na. And kasi 'di ba alam naman natin yung parang distinction. Philippines Mm. is a third world country and in comparison first world ang Singapore. Huwag mo talaga Yeah. ikukumpara. Let's go. I know, right? Pero dati lang naman yun. So, akala namin it would be a better life pagdating namin dun. Pero, Hmm. yun, na-realize ng mama ko na hindi pala. Oh. Okay po. So, ilang years po kayo nasa Singapore? Yan, so nagstay kami dun for 4 or 5 years. 5 years. So, naka-graduate ka na nun, ate? Yes. So, Wow. sige, kukwento ko na lang din yung part na yun. So, nung time na yun kasi actually sa Singapore, sobrang grabe yung nangyari sa family namin. Kasi actually parang close kami na family na nung bata kami, nung nandito kami sa Pilipinas. Palagi talaga kaming magkakasama, tapos Opo. sabay-sabay kami kumakain. Alam mo yun, parang yung part siya sa family culture na parang we do things together. Meron kaming ganun. And then, ang nangyari, pagdating kasi namin sa Singapore, sobrang busy ng parents ko. Hmm. Tapos Sa kaming work. dalawa,
kami dalawa ni kuya napaghiwalay kami ng school. Kasi yung government kasi doon yung nagde-decide kung saan ka ilalagay eh. Kasi parang Oh. meron kasing mga, yung schools kasi doon, parang meron silang mga speciality. So for Mm. example, kung mahilig ka sa science, parang doon ka nila ilalagay sa school na to. Mm. Tapos ikaw, kung ang strength mo, math, parang doon ka naman sa kabila, parang mga ganon. So, yun, parang nahiwalay kami ng school. So, ang nangyari nung nandun kami sa Singapore, hindi na talaga kami nagkikita. As Oh, in, grabe 'no? oo, parang, so, para akong mag-isa, nabubuhay mag-isa as a 9-year-old girl. Grabe. So, paano yung Tapos, pagkain yeah, mo? yun, ang nangyari, ang style nga namin doon palaging frozen or magluluto si mama, tapos ima-microwave lang namin. Ganon Oh, talaga, as wow. in. Ibig sabihin bata ka pa lang ate, you have lived independently. Yes, actually. Grabe, 9 years old. Asan na ba si Joshua? Nakaka-relate ba ang kuya mo? Comment naman Joshua. dyan. Sige ate, nung nasa Singapore ka ba, kasi given na iba yung nationality natin, tsaka yung Mm. language, talaga, na-experience mo ba na you were bullied sa Singapore because of that? Yeah, yeah. Actually, meron pala kaming grabe. Kasi, actually, yun nga, parang, dun kasi sa Singapore, for those who don't know, ang majority ng population dun is Malaysian and Chinese. Mm. So, ang common ground lang namin dun is yung Singlish, which is English pa din, pero kakaiba yung accent, tas iba yung grammar, tapos Mm. medyo British. So, parang, Sample. ayoko. Nakakaya eh. Char. Pero yun nga, parang ang nangyari, yung American English na inaral namin. So, nung nandito kami sa Pilipinas, nagpa-practice kami na my name is Monique nga. Mga Ah, ganyan-ganyan. Practice ka na ng English. Tapos pagdating namin doon, hindi nila maintindihan yung American English kasi all nga right. iba talaga yung English doon. So, Yeah. ang nangyari, sobrang naging quiet akong bata. Mm. And hindi talaga ako nagsasalita unless kakausapin ako kasi nahihirapan ako mag-English. So, by the grace of God, nagkaroon ako ng friend na Pilipina. So ngayon, Ba? ito yung nangyari sa Shout aming out. dalawa. Sana nga nandito yun eh, pero parang hindi kasi sila mahilig mag-Facebook sa Singapore. Pero Mm. anyway, so yun, meron akong naging best friend ko talaga yun, si Jolly. Jolly Ann pangalan niya. So, Pilipina. Tapos, ang nangyari, so, yung tanong kasi, di ba, nabully ba kami? So, ito Mm. actually, meron akong story na ganun. So, merong time na bigla akong pinatawag kasi na-transfer na ako sa stream section. So, nagkahiwalay din kami nung best friend ko na yun. And then, nagulat ako kasi bigla akong pinatawag nung advisor ko na Chinese. So, sabi niya, Nick, Nick, come to this room right now. Parang urgent. So, ako parang kinabahan na ako na, hello, wala naman akong ginagawa. Tapos, biglang pagdating ko dun, nakita ko yung best friend ko na yun, nakatayo siya dun sa harap ng classroom. Mm. And then, umiiyak siya. Tapos Mm. biglang sinabi nung nung advisor ko. So pinatayo niya ako katabi nung classmate, ay nung best friend ko. Tapos bigla siyang sumigaw doon sa classroom. Filipinas are not maids. Huh? Tapos gulat na gulat ako. Ha? Bakit Sino yung ganun? sumigaw? Sino yung sumigaw? Yung advisor Not ko. maids, katulong, ganon? Oo, yes. Kasi actually, yun na nga, parang merong stigma doon. Part siya nung racism na stigma doon na lahat ng mga Pilipina na nandun, mga katulong. So parang Ah. binubuli. Isa yun sa part ng mga pambubuli sa amin before na, ba't ka ba nandito? Go back to your country, katulong ka. Oh, Oo, grabe, no? merong mga ganun na mga pangyayari. So, yung So, advisor mo na yun, ate, pinagtatanggol kayo or? yes, actually. Tinatry niya kami Ah. ipagtanggol nun, pero parang naging traumatic nga yan sa akin eh. Na parang hindi ko maintindihan bakit ako nandun. Na parang nag-wish ako during that time na sana hindi mo na lang ako tinawag, parang napahiya lang ako lalo dun sa ginawa mo. Parang ganun yung feeling ko that time. Yeah. Opo.
Tapos yun na ang parang nagkaroon ng dictation yung kaaway sa'yo na better yet, manahimik ka na lang talaga. Yeah, actually. Ganon. Madami talagang ganun. Ay, sige. Tapos, speaking of bullying, parang gusto ko rin i-mention na before kasi, so meron siguro, napapansin nyo siguro, maliit yung isa kong mata. Mm. So, isa din yun sa point of, ano nila, parang, ano, yung mga immature na bullying na parang, maliit yung mata. Mm. So, parang nag-grow up ako na marami talagang insecurities like sa physical appearance, even sa language ko, sa race Mm. ko, sa sa everything really. Wow. So, yun. Paano naman ngayon, ate? Kasi 'di ba na-mention mo 4 or 5 years kayo nagstay doon. Paano naman ngayon yung naging transition mo sa pag-uwi nyo na ngayon sa Philippines? At pwede bang ikwento mo? Kasi PR na kayo doon eh. Yeah. Pwede na kayong maging citizen anytime. Bakit parang suddenly nag-decide yung mga magulang mo, balik na tayo ng Philippines? All Bakit right, ganon? sige. Sige, pakikwento, ate. So, ito actually yung amazing part dun. So, actually, lahat kami, except sa mama ko, I think, settled na talaga kami dun. Like, personally sa akin, and dati, I remember nag-uusap kami ni kuya, ayaw na sana naming umalis. So, Hmm. ang nangyari kasi, yung mama ko, na-feel daw niya na we are out of the Lord's will. So Oh, tindi nun ah. during that time hindi ko talaga alam 'yun, hindi ko 'yun ano yung will ni Lord. Parang Hmm. kilala ko si Lord, si Jesus siya. Pero hindi ko wala akong awareness, wala akong knowledge Tindi. to make those things real. So ang nangyari, sabi niya, ano, nag-aaway pa nga sila ni Papa nun eh. Tapos sabi niya, ano, bahala kayo kung hindi kayo uwi, aalis na ako dito Hmm. mag-isa. Kasi 'di ba ate, to clarify, yung mom mo Oo. is a pastor. Yes. So Pero naging kinokonbikta pastor siya. siya. Naging pastor siya nung nandito na kami sa Davao, actually. So hindi Yeah. pa siya pastor nun. Hindi pa. So ibig Yeah. sabihin tinatawag siya ng Panginoon. Actually, oo. Kaming Grabe, family wow. talaga. Grabe. Okay, sige, tuloy mo ate. So yun, parang, so sabi na nga ni mama na parang alis ako, bahala kaya dyan. So, anong nangyari? Wala kaming choice, lahat kami umuwi. So, Oh. during that time, parang passive talaga ako kasi sanay naman akong umaalis nga. Kasi nga, di ba, Hmm. ilang beses kaming umalis nung nasa Pilipinas pa kami. So, ngayon, yung transition naman namin dun is grabe din na para talaga kaming mga ano bang tawag dun? Yung attention grabber na students na parang, kilala, Campus crush. hindi naman Naging siguro ganon campus yung crush. turnaround. Pero parang ganun eh, kasi parang nakilala talaga kami. Ay, yan yung galing sa Singapore! Tapos parang ang Naging dami famous naming agad friends. kayo sa school. Nandyan ka pa ba, Lixie? Natandaan mo yun. So, parang lagi Nasa talaga ano, nila akong ano. saan po kayo niyan? Nasa Marikina uli. Yes, bumalik kami sa So Marikina. high school na po kayo nito. Oo. Oo. Wow, okay, sige. Kamusta naman ang, kuya, Ay, ay, ay. yan. Ayan. Sa Philippines na po kayo niyan? Oo. Yes. I think. Oh, sige nga ate. Nakalimutan ko na rin saan ba yun. Anyway. Maayong hapon, Kuya Kenny. Maayong hapon po kay Kuya Charlie Cruz. Uy. Huy, sabi ng Kuya Pastor mo. Okay, sige Hello, po. Ate Pakikwento. Arlene. Anyway. Kamusta naman po yung naging experience niyo na nung nag-transition kayo from Singapore, now you're back here in the Philippines. Parang hindi ba, hilo-hilo na kami, Lord. Saan mo ba kami dadalhin? Yun. So, yun na nga, during that time, yung transition actually was nicer and more pleasant. Kasi Wow. during that time, emo era daw. Pero anyway, so, yeah, during that time, parang, ano siya, parang 50-50. Kasi,
yun nga, iniwan ko na naman yung na-build kong barkada sa Singapore. 5 years. Pero at the same time, blessed ako kasi nakita ko ulit yung relatives ko. So, ayan, yung mga pinsan kong mahal na mahal ko sila, Jules. Baby pa kasi sila Wow. nung umalis Shout kami sa out. Pilipinas. So, Ah! oh, pagbalik namin, parang ang lalaki na nila. Ay, ganon. Mm. So, anyway, nung pagdating naman sa high school, parang yun nga, it was more pleasant kasi hindi na kami yung I mean for me, I don't think bullied yung kuya ko pero ako kasi yun. So meron akong gano'n na past. So for me, parang yun na yung doon nag-turn around yung lahat kasi bigla akong naging famous kid. Tapos ang dami ko talagang naging kaibigan doon. Like yung lahat ng mga barkada, friends ko silang lahat. Pero sobrang konti lang ng ka-close ko. Mm. So yun. Ganon siya. Wow. Sige nga ate, nung high school ka ba, achiever ka pa rin ba? Kasi you Yeah. graduated from East Stream. Wow! Talaga Yeah. naman! Hindi ko deserve na mag-interview dito. Grabe. Pero, oo, nung high school, graduate din ako na Achiever Circle. So, wala namang Wow. honors yun, pero basically parang na-recognize lang kami kasi, yung parang, anong tawag nila doon? Basta parang above average yung average namin. So, yun. Mm. Ganun. Wow. Nung high school ka ba ate, kasi magti-3 na yun, unahan ko na sila. Nung high school ka ba, nagkaroon ka ba ng MU? So, Mutual ayan. understanding, yung mga Ay, ganon. nako. Actually, yun nga, nung Kasi high 'di ba school. famous, tapos pretty, tapos galing ng Singapore. Ang talino pa. Ano ano pa bang hahanapin nila? So, yan, actually, meron nga akong naging MU nun. Tapos nakakatawa Oh no, kasi, alam mo na magulang mo. actually, hindi nila alam. Oh no, Never, yan na. never talaga akong nagkukwento kasi dito sa bahay. The Kaya great nga, revelation. nagugulat na lang sila na parang, ay, meron ka palang ganyan na pinagdadaanan. So, so Oh, yun, so parang, hindi nila ah, alam. Pakilala daw po. Talented pa. ipakail, Yan. Ano ganon. po nangyari doon ate? MU Ayan, lang ba? so, Or naging oh, kayo? hindi talaga naging kami. Kasi, nung time na yun kasi, high school, I think second year high school, ano na kami, napasok na kami sa Victory Metro East. So, yun yung Mm. first church na doon ko actually nakilala si Lord. So, Wow. I gave my life to Christ that, ano, Wow! tawag dyan, Anong that year yon year. ate? So, I think 2012, mga, 2012. siguro 2013, mga ganun. Ilang taon ka nun? So, yun lang. Wow. 14 siguro? Mga 14. ganyan. Tama, tama. Mas Around alam that ko pa, no? age. Sabi tuloy So, ni yun. Kathy, ganon? Triggered Ayan. si Nana. So, yun nga. Move on na po, move on. Sige. Ang Kwentahan mo naman po nangyari. kami sa first encounter mo kay... Grabe, no? 14 years old. Ever since Kristiyano na po yung family nyo. First time Hmm. nyo po na-encounter ang Panginoon. How was it po? Actually, ano naman kami, anong tawag dyan? Christian family talaga kami since birth. Pero, yun nga, parang sila mama lang talaga yung nakakilala kay Mm. Lord deeply. Yung ako personally, awan ko kay kuya, pero ako, hindi ko siya nakilala yet during that time. So ngayon, Wow. nung yung first time na nandun ako sa Victory, actually parang ang nagustuhan ko kasi dun sa culture nila, very welcoming sila, tas madami silang youth. So Mm. ngayon, ang naging downside kasi nun, parang naging masyado siyang, meron silang tinatawag na term dun eh, yung parang nakalimutan ko na pero basta ang ibig sabihin lang doon parang masyado na siyang naging friend-centered.
na parang Oh. nagse-serve kayo, love nyo si Lord dahil love siya ng friends nyo. Yung parang ganyan. Oh. So parang nakilala ko si Lord and I serve Him and I say na Mm. love ko si Lord. Pero hindi ko talaga siya nakilala like in a deep level, very surface level. Although doon ako nag-start na mag-serve and um so yun na yung first ministry ko actually is yung tech and prod, yung Mm. nagaano ng lyrics. So yun. Ibig sabihin ate, back in nung 14 years old ka, Na. 2012, na-encounter ka na ng Panginoon, pero surface pa lang siya. Hindi pa siya ganun kalalim. And at the same time, naglilingkod ka na rin sa simbahan. Tama Oo, po ba? yeah. Yes. Okay. So, na-encounter ka ni Lord. Ano na po ang nangyari after noon? So yun. Sige, ang gusto ko talagang i-highlight nung high school is yung fourth year ako. So, ito yung time na for the first time, yung kuya ko, in-invite niya ako. So actually, Ah, siya kasi yung first na naka-experience. And then bigla niya akong in-invite. Nagulat nga kami sa kanya noon eh, hindi ko yun makalimutan. Na para siyang sobrang excited. Na mama, sumama kayo sa amin. Tapos parang, Nick, sumama ka sa akin, dali, doon tayo pumunta sa church. Tapos parang, ha, wow. bakit? Ano ba yun? Anong meron? Parang ganun talaga yung natatandaan ko. And then, long story short, I ended up na sumama talaga ako kay kuya. So, first time namin yun, papunta kami sa CSB Cainta. Tapos, Oh. ang daming nangyari na hindi namin mahanap yung church. So ngayon, parang nung papunta na kami doon, gusto na namin mag-give up. Si kuya parang sinasabi niya, hindi, makikita natin yan, hanapin natin. Tapos yun pala, lumagpas na yung jeep na sinasakyan namin that time. So parang naglalakad kami, tapos ako, maldita kasi ako before eh. Inaaway ko siya, sabi ko sa kanya, Hindi hoy, po ano halata. ba? Oo. Tapos sabi niya, pinainitan mo lang ako dito, libre mo na lang ako ng ice cream, tapos umuwi na tayo. So, anong nangyari? Ganun nga. So, nilibre niya ako ng ice cream. Tapos, habang kumakain kami, naglalakad kami, biglang nandun na yung church sa harap. Wow! Oh, so sabi ni Kuya, ayan na, tara na, pumunta na tayo. So, Wow. hindi ko talaga makakalimutan yung experience ko nun. Pagpasok ko pa lang dun sa church, grabe yung merong akong na-feel na parang, anong meron dito? Bakit parang Wow. naiiyak ako? Hindi ko maintindihan. So nag-worship na sila during that time. Tapos grabe kasi like ayoko talagang mag-compare ha, pero hindi hindi kasi ganun yung experience dun sa previous church ko eh. So ang nangyari pagdating ko dun, naiiyak ako na hindi ko maintindihan. And then merong nag-prophesy sa akin. So Oh, nandun siya wow. sa harap. Parang hunger night kasi yun. So Wednesday. Biglang merong nag-prophesy sa harap. Parang nagpa-practice daw sila. O, ikaw, mag-prophesy ka. Tapos merong ate. Hindi ko na nga matandaan kung anong itsura niya, anong pangalan niya. Bigla niya akong tinuro. Tapos sabi Oh. niya, ikaw, God loves the way you worship. Tapos, Wow! oh! Tapos ako, parang, ano ibig sabihin nun? pero alam mo yung feeling na hindi ko nga alam kung ano yung ibig sabihin nun, pero naiiyak talaga ako nun. Wow. Like, pinigil ko talaga yung luha ko and everything na, bakit ako iiyak? Ano bang ibig sabihin Paano nun? yung pagpigil? So, yun, para I think makaka-relate tayo nun pag nagpipigil, di ba? Pero, yun. So, ang nangyari, hindi pa doon nagtapos. So, after nung Mm. service, nag-start sila ulit ng worship. And then, grabe, yung presence sobrang bumaba lang. Tapos, Mm. alam mo yun, yung parang I just knew na in that time, God was there. Na Wow. parang kilala ko siya, pero that time He was there. Parang, Wow. parang merong ganun na klase ng awareness, I think. Mm. So, yung mga tao, lumuluhod na sila, umiiyak sila. Tapos yung dati kasi naming church, hindi ganun. So, parang ako, Mm. parang, grabe yung Yung heart ng mga presence tao ng na Panginoon. nandito. Oo, parang, oh my gosh, parang
hindi ko kaya, kailangan ko din 'tong gawin. So, hindi ko alam kung anong ginagawa ko pero lumuhod din ako, umiiyak ako. Tapos Wow. biglang may lumapit sa akin na pastor. Tapos amazing kasi guest lang siya that day, si Mm. Pastor Mike. So, lumapit siya sa akin tapos nilay hands niya ako dito. Tapos sinabi lang niya, "God loves you." Tapos alam mo Wow. nung time na yun, yun yung first time na nakita ko si Lord. Na I Oh, I saw him na parang nandun siya sa harap ko. Tapos alam kong pastor yung nasa harap ko pero at the same time para siyang si Lord. So grabe parang 'no? nakita ko parang, oh my gosh, si Jesus. Tapos parang Mm. sobrang broken ko. Tapos iniyak ko talaga lahat na parang, Lord, parang ikaw Wow. yun. Parang, ay, totoo ka pala. Pwede ka palang mag-appear. So parang yun talaga yung first na, ano bang tawag doon? Hindi si Pastor Michael Pigar. Guest pastor siya. Pero anyway, so ano yun? Ano yun? Ano yun yung sinasabi ko? Pero anyway, so, yun, biglang nag-calm down yung presence. Tapos, ang nangyari, pagbalik ko sa school, nag-share ako ng gospel. Tapos, inshinaran ko talaga lahat na, alam Fourth niyo ba, year high school. fourth year high Wow, school. grabe Shinaran ko napaka-radical talaga. naman. Oo, as in hindi ko siya mapigilan na parang, uy, alam Mm. niyo ba, ganito yung nangyari sa akin. Tapos kaya nga naging Wow. best friend ko si Lixie, kung nanonood ka pa, dude, hello. Um, kasi, as in, siya kasi, na-amaze ako sa kanya kasi, lagi siyang nag-handle ng Bible study sa school. Mm. Like, Wow. tinatawag niya talaga kami. Siya yung girl na palaging may dala-dalang Bible na ang kapal-kapal. Tapos parang, ako parang, "Ano ba yan? Siya ganyan." Tapos, Ngayon tapos, pareho na kayo. yeah. Tapos ang nangyari, so nilapitan ko siya, winantuan ko siya. Sabi ko sa kanya, pwede ba tayo Wow. magkita sa park mamaya? Tapos sabi niya, sige. Tapos nagkita kami. Tapos sinabi ko sa kanya na, alam mo ba, ganito yung nangyari sa akin. Tapos ang nangyari, sobrang na-alive kami nung time na yun. Tapos, Oh, pray grabe. kami ng pray. Nandun kami sa park. Tapos, Grabe. as in, like, grabe talaga yung revival talaga siya. Tapos, nadala namin yung barkada namin sa church. Oh, Yung, wow. as in, parang, basta, grabe talaga yung nangyari nun. Tapos, we would Nakiyak. spend time, basta, yeah, actually, sobrang grabe yung Wow. testimony na yun. Tapos, hindi ko talaga makalimutan yung time na yun. Sobrang on fire ko. Tapos, Mm. meron pa talagang time na naglalakad lang ako. Mm. Tapos, alam ko, parang meron akong feeling nun sa heart ko na, wait lang, meron akong ipapag-pray dito. Oh. Tapos, naglalakad lang ako. Yung group na nasa gilid ko, nagba-Bible study sila. Nasa Mm. mall kami. Kasi actually, yung style nun sa dati naming church, parang nasa mall kasi yung church. So, after ng service, makikita mo talaga ang daming mga groups Mm. everywhere na doon sila nagba-Bible study sa mall. So, yung time na yun, naglalakad lang ako. Tapos biglang umiyak yung nasa harap ko. Tapos nakatingin siya sa akin. Tapos sabi ko, ay, ikaw yun. Ikaw yung ipapag-pray ko. Tapos pinag-pray Wow, ko siya. praise Tapos God. iyak siya. Tapos grabe talaga yung time na yun. Hindi ko makalimutan. Ate, Yeah. ito yung high school ka. Yeah, high school ako Kamusta nito. naman ngayon nung nag-college ka na? Ano ba ang Ayan. kinuha mo nung college? Yan. So actually, yung story naman ng college, sa Davao na ako nag-college. Oh, layo ah. Teka lang. Marikina to Davao. Yeah, Kanina so papuntang Singapore. Bakit naman ngayon ang lalayo? so ito na actually yung parang I feel like ito na yung last. Um Finally, ito na, oh, Lord. parang I feel like okay, finally we're home. Parang gano'n, meron siyang gano'n na feeling. Wow. So hindi ko actually makalimutan. Sige, so ikukuwento ko. Ganito kasi yung nangyari. Nung graduate ako ng high school, yung papa ko, nakahanap siya ng work sa Davao. Mm. So, ang nangyari, pagdating niya dito, ako, kakagraduate ko lang nun, sobrang dream ko talaga pumunta mag-school sa UP. Like, Mm. ang sinasabi ko talaga nun sa mga friends ko sa church, UP or nothing. Mga ganyan na Oh. kalokohan. Char lang. Pero anyway,
So, yun na nga. So, nag-take ako ng UPCAT and Hmm. everything. Tapos, ang nangyari, hindi ako UP pumasa. Diliman. Yes, UP Diliman yung gusto kong pasukan. Tapos, ang nangyari, hindi ako pumasa. Yung, Hmm. yung, yung grade ko, hindi siya pasok sa cut-off. Kasi sobrang taas kasi nung requirement sa Diliman eh. Parang, di ba, alam naman siguro natin, bright yung mga tao dun. So, ang nangyari, hindi ako pumasa. And then, Hmm. parang nagtatampo ako nun kay Lord na, Lord, parang sabi mo sa akin, mag-UP ako ah. Parang, mga ganun na Ibang moments. UP pala. Tampo-tampo. So ngayon, ang nangyari, nalaman nga nila Papa na, ay, hindi siya umabot. Tapos nalaman ni Papa, Nick, meron palang ano dito, merong UP sa Davao. Gusto mo dito itry? Hmm. So, ang nangyari, nag-go ako, like, sige, punta ako dyan. Tapos, yun na, parang dire-diretso lang siya. Pumunta ako doon. Actually, titignan lang sana namin kung okay ba eh. Pero diretso na biglang enrolled na ako. Tapos Wow, ang ang kinuha bilis. kong ang kinuha kong course yung BA English, major in creative writing. So, Wow. yun, writing. So actually, ang gusto ko talaga sana na course nun either psychology or IT kasi mahilig ako mag-computer. Pero nung time na yun, hindi ko rin alam. Hindi ko alam bakit. Biglang English yung kinuha kong course and hindi ko alam na well, magagamit ko pala siya sa work na kung saan yung purpose ni Lord. So, yun. Yeah. Wow, okay, sige. Mm. Parang na-immerse na ako masyado. Ano kayang kasunod? Kayo ba mga kaabangers, bakit parang sobrang tahimik ninyo? Yan, sige ate, kwentuhan mo kami ng naging journey mo naman ngayon sa college. And sige. Sige, At bago teka pala, lang, ay, kasi liwanagin lang natin, no? Kasi nung high school ka, sobrang intimate mo sa Panginoon. yeah. Kamusta ka naman ngayon? Ngayon or nung sa college? Noon, nung Noon. college. Okay, so yun. Eto na, char. So, ang nangyari, so yun na nga po, pumunta ako ng Davao. Ay, nako. Um, ang setup Ikaw kasi lang namin mag-isa. dun, yeah. So basically, yung family ko naiwan sila. Actually, si mama and si kuya naiwan sila sa Marikina. And then si papa nag-work siya. So wala kaming bahay dito, 'di ba? So ang nangyari, Mm. nilagay nila ako sa boarding house. So ako Mm. lang doon mag-isa. Meron lang akong kasamang tatlong roommates. Mm. Tapos yun, parang sobrang independent. And actually, the thing is, sanay ako kasi Oh, 'di ba yeah. nung From nandun kami sa Singapore. Singapore, ganun din yung buhay ko mag-isa ako. Sanay Mm. na akong mag-decision for myself. So, hindi ako masyadong nag-adjust actually. Tapos, alam mo yung feeling na actually parang, freedom! Parang, sa Oh, akin na yung no! panahon ko. Sa akin na lahat. Ako na yung may, Yun palang dala-dala ng barko. inaabangan. Hindi naman, pero, parang meron siyang ganun eh, na dating. Mm. So, actually, sobrang ginigrieve ko actually talaga yung nangyari sa akin nung college. Kasi we know, 'di ba, from the book of Proverbs, kahit ano pang good character yung na-develop mo sa self mo, bad company corrupts it. Okay? Oh. So, no, ang nangyari sa akin nung time na yun, I was the only Christian in the whole section. Whole section. Oh. So, imagine parang sobrang on fire ko. Pero hindi ako Oh. makapag-share. Kasi, Mm. first of all, ang language nila dito, it's like Singapore all over again. Bisaya and Tagalog ako. So ngayon, hirap na naman ako. Hindi ako makapagsalita. Hindi nila ako Yeah. maintindi. Ayaw nila akong kausapin kasi nahihirapan sila mag-Tagalog. Di ba? Mm. Naglisod. Char. So, Nag-iisod. ayan. Naglisod na sila mga kinabuhi. Char. Pero, so yun, parang ang nangyari, merong pumupkop sa akin na barkada. So actually parang Mm. nakita ko kanina, hindi ko alam kung nanonood pa si Zen, pero siya yung best friend ko nung college. Mm. Tapos parang ang nangyari kasi sobrang napabarkada talaga ako nun. And grabe kasi yung course namin. Para talaga siyang gusto niyang patayin yung religion mo. Oh. Kasi
meron yung writing kasi hinaluan nila ng philosophy tsaka ng psychology. So Mm. ngayon, yung mga inaral namin nung college, sobrang um ano talaga siya, written by atheists. So Oh, at grabe. at the same time, um UP. So sobrang liberated ng mga Mm. tao. Grabe yung influence, bad influence talaga all Paano ka na over. ngayon? Asan na yung apoy? Yun. So, ang nangyari sa apoy, na-quench. Oh, Sobrang, grabe. ay nako, nalulungkot talaga ako nung time na yun. Actually, may times, ang daming ang times na naumiiyak ako kasi Hmm, parang akala ko masaya yung dorm life. Pero at hmm, the same time, parang naiiyak ako kasi asan na yung family ko, parang wala akong hmm. makapitan, yung friends ko, lahat nasa Manila. I had no one. Di ba? Sobrang wala talaga akong kasama nung time na yun sa Grabe. buhay ko. So, ang nangyari, Na-depress ka ba? yeah, yes. So, sobrang grabe yung atake ng depression sa akin nung time na yun. And, ang nangyari kasi, ito yung parang hook. Hmm, So, yung UP Davao kasi, UP Mindanao siya actually. Um, siya lang yung UP sa buong Mindanao. hmm. So, a lot of people, a lot of students would come from everywhere. So, lahat kami, we are experiencing the same things. Like, meron akong friends na galing sa Cotabato, Zamboanga, everywhere. Like, lahat kami nagdo-dorm, lahat kami depressed. So, anong Ay, nangyari? grabe. Naging PT party talaga. Na parang, Hmm, ay, we are experiencing the same things. Tayo-tayo na lang yung pamilya ngayon dito. So, grabe. ganun yung Yung nangyari. pakiramdam na hindi ka na may iniwan, pero pakiramdam mo iniwan ka. Ganon. Oo, ganun. So, ngayon, parang, yun na nga, hindi So, naman puro, asan na si Lord doon? yun, as in, sobrang nawala talaga yung faith ko talaga nun. Like, grabe din talaga kasi yung inaaral namin. Like, for example, para lang for context, meron kaming isang subject na about siya sa folk literature. Hmm. And grabe kasi sobrang demonize nila yung Christianity. Kasi Oh. ang nangyari, they would emphasize how yung Spanish colonization, it's a blessing and a curse. Kasi, di ba, for 300 years, tama ba, 300 years? Pero, anyway, Hmm. for 300 years, kinolonize nila yung Pilipinas. Sinunog nila lahat ng kultura. Kaya nga Hmm. tayo parang cultureless civilization, di ba? Kasi yung mga Pilipino, wala tayong own identity. On. Yun yung palagi nilang sinasabi. So, dinemonize nila yung mga Kristiyanos, sinira nila yung ano natin, yung Hmm. kultura natin, yung bansa natin, everything. Grabe, Grabe. as in, and at the same time, puro sila mga radical. Like, Hmm. again, alam naman natin yung UP, di ba? Naka-experience nga ako sumali sa rally eh. Hmm. Tapos, hindi ko alam ba't ako nandun. Pero sumali lang Taging ako. ano, taging Pastor Walter, yung mga nasa church na sumali sa mga rally-rally. Yan din ang patotoo nila eh. Mm. So, yun, parang grabe, sobrang roller coaster talaga yung college. Tapos, Hmm. na ano talaga, alam mo yun, yung parang na-quench talaga yung fire. So, wala akong kausap nun, wala akong Christian friends. Pero kamusta Um, naman yung studies mo? yun, Kasi yung achiever studies ka, ko, 'di ba? eto na yun. So, yung studies ko, napabayaan. Oh. Meron ako actually subject na muntik ng bumagsak. Kasi actually, 'di ba, yun, ito na nga kasi, ito na yung Egypt ko as I call it. Hmm. Kasi 'di ba yung sa Bible, yung Israelites, they were enslaved in Egypt Hmm. until dumating tinawag ni Lord si Moses para Hmm. i-deliver sila. So, yung UP days ko actually, yun yung parang Egypt ko na Wow. grabe kasi natanggal lahat. Like, Hmm. before I came to, ano bang tawag doon? Yung parang before ako na-revive again, Hmm. um, 'di ba? I mean before college, sobrang achiever. Hmm. Everything I will try, I will succeed. Yun yung Yeah. grace sa akin ni Lord.
And pagdating ko nung college, nag-backslide ako and Oh. dun nawala lahat. As in, before ako pumasok dun, may promise sa akin si Lord na you will do well. Magkakaroon ka ng ganitong award, something, something. And Mm. then, I wasn't abiding in Him. So, actually, nung pag-graduate ko ng college, umiiyak ako nun na looking back. Kasi actually nung time na yun na yung ano eh, yun na birth na din yung church namin. So CSB Tagum. And pastor na si Mama nung Andyan na nag-college din ako. sila. Parang I think second year college ako nung pumunta si Mama tsaka si Kuya dito sa Davao. So Andyan sumunod sila, sila. pero pakiramdam mo, you're still Wala. pity Oo. yourself. Oo, kasi actually ang nangyari sa Tagum kami nakabili ng bahay, pero sa Mm. Davao ako nagsuschool. So So nasa parang dorm ka pa rin? basta sobrang gulo, oo, ang gulo ng setup namin. Kasi Tagum is 2 hours away from Davao. So Hmm. kailangan ko mag-bus every weekend. Actually, ganun yung ginagawa ko before. Nagbabus lang ako every weekend para makauwi sa family. Tapos, 2 days lang, pagka Sunday night, aalis na ako kasi maaga pa ako sa Monday. So, ganun, parang grabe. Parang ano 'no, kabaliktaran yung nangyari sa'yo, eh. Sabi sa Psalm 37 verse 4, "Delight yourself in the Lord and He shall give you the desires of your heart." Dahil Yeah, hindi ka ngayon nag-delight kay Lord, He did not give you the desire of your heart. exactly. Yeah, actually. Paano mo naman ngayon yun? Kasi sobrang parang naging wayward. Yeah. Sobrang nandun naman yung pamilya mo. Nabuo pa yung simbahan, which is pangarap talaga ng mga magulang mo. Dahil Mm, sila, lingkod talaga sila ng Diyos. mm, Nandun ka din naman, pero yeah. parang wala. Mm. Paano ngayon dumating yung Moses na parang na-revive ka uli ng Panginoon, He took you out of the Egypt. Alright. So, ito actually yung nangyari. Um, so, I would say na Egypt yun, no? Pero actually, ang Moses ko si Lord lang talaga eh. Kasi Mm. during that time, wala talaga akong kinakausap. Actually, nagulat na nga lang yung parents ko na, ha? Nagka-depression ka pala. As Oh, in, so hindi, hindi hindi nila ako alam all nagkukwento. along. Oo, hindi talaga ako nagkukwento. Oh, grabe. So, tinago ko lang talaga lahat sa sarili ko. Sobrang depressed, sobrang everything. Nagtatampo ako kay Lord. Oh, grabe And na. ang nangyari, so, nung graduate ako, syempre nahiwalay na ako dun sa mga barkada ko. I treated them as my family for 4 years. And Mm. then suddenly wala na naman sila kasi umuwi na sila sa kanya-kanya nilang probinsya. So, I found myself here at home na Mm. parang estranged na ako. Alam mo yung term na estranged? Na Yeah. you have become a stranger to the people you once loved. Parang ganun. So parang nandito kami, pero hindi kami nag-uusap, hindi nila alam pinagdadaanan ko. And grabe yung parang feeling nun inside na kunyari papagalitan ka. Tapos parang gusto mong sabihin na hindi mo naman alam kung ano yung pinagdaanan ko eh. Oh, yun So na nga. parang grabe yung anger na nakatago sa loob na hindi ko sinasabi. Mm. So ang nangyari parang yun na nga nagkaroon ako ng anger problems and everything. And then ito yung grabe kasi pinapagalitan kami dito sa bahay. Kasi ako personally, kakagraduate ko lang nun. And, and parang sabi ko sa sarili ko, magpapahinga muna ako kahit 1 month man lang. Kasi, parang bago ako mag-start sa working life, alam ko na wala nang preno yan. So, parang gusto ko magpahinga naman kahit saglit. Pero ang nangyari kasi, basta nagkaroon ng problem dito sa bahay and Mm. sinasabihan nila kami na parang, ano ba, hindi, wala na ba kayong plano sa mga buhay niyo? Mm. So, ako, parang, ha? Parang, kakagraduate ko lang. Tapos, alam mo yung feeling na parang grabe yung pressure again pag uwi ko. So, ang nangyari, actually, ang alabay ko is maghahanap ako ng work. Pero that time, actually, I wanted to leave. Na parang, Oh. gusto ko, alis na ako.
So, ang ginawa ko the next day after kami pinagalitan, umalis ako. Bumalik ako Mm. sa Davao, nakitulog ako dun sa friends ko na nasa Davao. Tapos, ano, nag-apply ako sa work na sinabi ko sa sarili ko na never kong a-applyan. So, yun yung actually yung call center. Kasi, Mm. doon ako, yun yung first work ko. Nag-start ako sa call center. Tapos, alam mo yung feeling na parang nakita ko yung self ko na parang, ano ba yan? I'm becoming a person that I hate. Na Mm. I hate this. Parang pinag-aralan ko, tinatapon ko dito sa work na sasagot lang ako ng telepono, mag-email lang ako. Tapos night shift pa talaga. So, every day, gigising ako ng 11 p.m., babiyahe ako kasi 1 a.m. yung shift ko. Yung mga ganun. So, parang, ay, grabe. Para na akong living hell. Na sobrang Mm. depressed. Naglayas ako sa bahay ko. Wala pa rin akong family. Wala pa rin Mm. anything. So, um, grabe kasi hinayaan yun ni Lord. Like, I see it now na, ay, hinayaan yun ni Lord kasi He was waiting for me to fall to the bottom para makita ko siya. Alam Wow. niyo yung mga moments na ganun sa life na parang when Yeah. you have nothing, then you will find everything. Kasi pag Mm. walang-wala ka na, si Lord na lang yung Si kaya Lord mong lang. tignan. Yeah, so ganun yung nangyari sa akin na I fell to the rock bottom. Wow. Tapos finally, parang sabi ko, ano ba to Lord? Parang hindi na to tama. Parang what happened? Parang tinitignan ko yung life ko before, yung friends ko na meron akong ibang friends na parang, ay, bakit ganun? Parang ang saya nila. Tapos ako, ganito. Mm. Parang, yun talaga yung question ko during that time eh. Parang, Lord, what happened? Tapos, finally, parang, so, pilit talaga, nagsaserve ako nun. Nagsaserve ako sa church. Tapos, actually, nung college, during the backslide days, hindi talaga ako nag-serve at all. Kasi hindi Mm. kinaya ng konsensya ko eh, na parang, Lord, hindi ko kayang maglingkod sa'yo. Tapos, pag uwi ko, ganito yung ginagawa ko. So, nag-stop talaga ako nun. And then, pagdating ko nung working na nga, um, yun na yung time na nag-start na ulit akong mag-serve. So, half-hearted, pero at least wala na yung mga kalokohan. Kasi yung friends ko, wala na sila eh. So, so parang yun na yung parang slowly returning. Mm. Slowly returning. And from there on, actually, parang slow process lang talaga siya na I was healing. And finally, parang nakita ko si Lord na parang, sige Lord, parang gusto ko nang bumalik sa will mo. Pero actually, Wow. during that time, I was still hurting. And then finally, yung boss ko before, galing sa Japan. So, umuwi siya, bumalik siya ng Pilipinas. Tapos, siya yung actually yung staff ng boss ko ngayon. So, sabi niya, kulang kami ng writer. Parang, sino kaya Mm. yung writer? So, ngayon nakita niya na, ay, si Nikki, UP grad. Mm. Kasi actually, yung boss ko na yun, UP grad din siya. Doon din siya sa UP Mindanao nag-graduate. So, parang kinuha na niya ako na, halika dito parang ano, Wow. mag-apply ka. So ngayon, I took Noong una that hindi step mo of alam kung faith. ano yung purpose nung course. Oo, Ngayon yes. binigyan ni Lord ng purpose. Yeah, kaya nga actually yun yung sinasabi ko na grabe yung covering of the grace of God. Kasi Wow. kahit na ano-ano yung landas ko, everything was happening as it had to. So, ngayon parang, yun na nga, parang I took that step of faith. Nag-resign ako kaagad. Bye, y'all. Parang ayoko na mag-call center. Tapos lahat sila, ay, babalik ka. Tapos ako parang ayoko. Pero anyway, so, yun, parang um, pumunta ako, nag-apply ako. Tapos grabe kasi hindi ko in-expect na mataas yung posisyon. So Wow. actually, hindi ako pumasok na entry level. Ano Mm. talaga, yung parang medyo, hindi ko alam kung anong tawag dun, supervisory na ba yun? Pero, basta parang, Wow. yung sa government kasi parang magsisimula ka sa 1.
Mm. position 1. Yung position ko, 3 kaagad. So, Oh. ngayon, nandun ako, pumasok ako, pinirmahan ka agad ni governor. So, actually, personal staff niya ako, yun yung work ko. I am a social media manager and writer. So, ngayon, ito yung parang grabe na part kasi as I stepped into the will of God, in 2 years, sobrang daming na-achieve. So, Wow. yeah, actually, dinala ko dito. Meron, prepare ko yung props ko. Certificate. Oo, so, ayan o, ganito kadami. Yan. So, eto, Wow! meron pa silang plato. Plato. Ayan, sobrang Wow! dami kong Oh my certificate. gosh, ang Ayan, dami as nga. in. Ayan, nahuhulog na nga eh. Ayan, sobrang Wow! dami. So, Praise um, God. yeah, grabe, in 2 years time, meron akong nasulat na, yung first ko kasing sinulat, I co-wrote it with my two bosses. So, si Kuya Alin, tsaka si Ate yan, kung nandito kayo, baka wala. Pero Mm. anyway, so, I co-wrote it with them, nanalo ng national Wow. award, and then meron pa Wow, akong dalawa pang national. sinulat, yes, National Pag-asa Award from the Civil Service Commission. Mm. And then, meron pa akong sinulat na dalawa na nanalo na naman ng national award. So ako lang yung nagsulat Wow. nun. And yung isa gold, yung isa Oh, silver. And wow. then nakita yon ng mga tao. Tapos parang ang dami nang nagtatawag sa akin, pwede ka bang magsalita sa ganito? Pwede ka bang magturo sa ganito? Kasi Wow. ang dami talaga naming na-achieve. Like, yung mga boss ko kasi sobrang brilliant talaga nila. Like, they're so smart. And sila din yung nagturo sa akin ng mga things na alam ko ngayon. So, Wow. grabe kasi si governor mismo yung nag-a-award sa akin noon. Tapos ang dami talaga naming Oh, na-achieve. grabe. Sobrang dami naming na-achieve in just 2 years and I was 22 years old. Wow! So actually, Yun ang miracle ng Panginoon. diba, like, grabe, who else could have done that but the Lord? But God. Kasi True. ako, hindi ko kayang ipasok yung sarili ko doon. By my own strength, kahit siguro Right. mag 40 years old ako, baka hindi ko pa yun na-achieve. Pero, nung pumasok lang ako sa will ni Lord, when Mm. I finally said yes, and nag-give up na ako, That and is true. everything, biglang, dire-diretso, walang Wow. preno, puro achievement. Amen. And actually, Amen. grabe nga eh, kasi nung pagpasok ko dun sa work na hirap talaga ako. Mm. As in, tapos yung merong mga tao na against me, na they wanted me out of that position. Kasi, sino ba yan? Ba't kayo nag-hire ng fresh grad tas ang taas ng sahod? So parang, Wow. ang daming people were working against me. Mm. Pero, the door that the Lord opens will never be closed by the hands of man. So, Amen. yun, grabe, as in, dire-diretso talaga. And, so, Amen. eto na nga, parang, siguro kung may tutumbukin yung testimony ko, parang ito yun eh, na, ngayon kasi, parang, yung spiritual life ko is so on fire. Mm. And, yung isa kasi sa mga nagpakita sa akin nun is yung faithfulness ni Lord. 'Di ba? Mm. Like yung sinabi mo kanina, na-bless ako doon, na yung goodness ni Lord, yun kasi yung magdadala ng repentance. It's not preaching hell. Kaya nga, Yeah. we should never preach hell, na parang, ikaw, punta ka sa hell pag ginawa mo yan. No. Kasi Yeah. it's only the goodness of the Lord that will bring repentance. And when Amen. I finally saw that, na parang, grabe, sobrang bait ni Lord sa akin. Parang it Amen. took so many awards Mm. for me to realize na ang bait ni Lord. And nung nakita ko yun, I fell to my knees. And, ano mo yun, yung parang wala ka ng ibang masabi kundi, thank you. Kasi, yung grace. Nagiging emotional ako, pero, yeah, that's the grace. Di ba, sometimes, parang kailangan mo lang mag-look back and makikita mo yun eh. Di ba? Yung hand ni Lord is in everything. Wala siyang part ng life mo
na iwe-waste. Kasi kahit nung time na, sorry pero kahit nung time na nagba-backslide ako sa college, ginamit niya lahat ng natutunan ko for what I'm doing today. And kahit na dumating pa rin ako sa point na parang, ay Lord, parang tinatamad na ako mag-work, grabe na yung pressure and everything. Kasi nga, people were against me. Tapos, grabe yung expectation nila sa akin kasi 22 years old nga ako. Binabantayan nila ako kasi tinitignan nila parang worth it ba siya dun sa sahod niya? Parang fresh grad. So, parang ganun. So parang, ano mo yun? Parang, eh, grabe yung goodness ni Lord. And ngayon, I serve God kasi He's been good to me. And that's the least that I can do for him is to serve. So, grabe talaga yung pag-turn na parang alam mo yun, yung parang grabe kasi yung goodness niya, yun yung nag-open sa eyes ko. Kasi 'di ba, ang tao, ang tingin natin palagi parang ay pag pinalo ko siya, tsaka siya titino. Pero si Lord hindi kasi siya ganun eh. Itataas ka niya. Tapos pag nandun ka na sa taas, makikita mo na, hala, nandito na ako. Doon mo palang makikita na, ay, hawak pala ako ni Lord. Kaya pala ako nandito Wow. sa taas. So, grabe, grace. So much grace. So much grace. Amen. So, yun. Amen. Amen. Praise Yeah. God. Totoo po yan. Kita nyo kung paano ni-restore ng Panginoon ang buhay ni Ate Nikki. Mm. Actually, sabi niya nga sa kanyang salita sa 1 Corinthians 10:13, di ba? Wala pa talagang pagsubok na dinadanas ng bawat isa sa atin ngayon na hindi dinanas ng ibang tao. Yeah. Kaya looking pa lang sa buhay ni Ate Nikki, sabi ko sana Ate Grace eh. Kasi grabe talaga ang habag at grasya ng Panginoon. Totoo po yung sinabi niya na even in our times that we are rebelling, even in those times na we are cursing God Himself, we are questioning God Himself, God still remains ganon. Yeah. Nakatayo lang siya. Kasi what He wants is to see His promise be fulfilled in our lives. If you Yeah. would be able to read uh, Hebrews Hebrews 6, sabi doon na God made a promise and at the same time, God made an oath. Yeah. Ibig sabihin, hindi lang si Lord nangako, kundi si Lord pinako yung pangako niya. Di ba kapag ka-oath, di ba, tatayo ka sa harap ng mga tao, tataas mo yung kamay mo at susumpa ka na yan ay mangyayari talaga at my word. And God is really true to His word. Sa pinadaanan ni Ate Nikki na doon sa wilderness ng buhay niya, doon sa Egypt ng buhay niya, it seemed like everything is impossible. Pero totoo yung sinabi niya din na sometimes God really allows these stuffs to happen so that at the end of our rope, we will see that only God can. Sabi nga when you see that you only have God, then you have everything. Parang it's you against the world. Lord, ikaw na lang talaga to at ako. Alam niyo ba, may short lang po, may sinend sa akin si Pastor Walter kanina na video. Meron yung isang basketball coach na Kristiyano na utusan siya ng pastor niya na pumunta sa isang hospital para bisitahin yung isang member nila ng church. Ngayon, ward yun. Tapos, nung pagdating nung basketball coach na yun, wala doon yung member na hinahanap niya. Biglang palabas na siya ng room, nakita siya nung isang tao doon sa hospital bed, may sakit, bulag ngayon. Sabi niya, hey, where are you going? So, naramdaman niya na may tao doon. Sabi ng basketball coach, I was just about to visit our member because I'm a Christian. However, he's not there, so I'm about to leave. Sabi nung taong nakahiga doon sa hospital bed, na why don't you just visit me? Because I'm the one who's available. Sabi niya ganon. Tapos biglang umupo yung coach. So everyday sila nag-uusap, ganon. Dumating sa punto na sabi nung may sakit sa hospital bed, tinanong niya yung basketball coach. Sabi niya, if you weren't a basketball coach,
Who are you? Sabi niya gano'n. Ibig sabihin, kapag tinanggal yung title mo as a basketball coach, sino ka ngayon? Sabi nung basketball coach, then I'm a teacher because I'm a teacher. I teach a school. So, teacher siya. Ngayon, sabi naman nung may sakit, if you weren't a teacher, then who are you? If you're not a basketball coach, if you're not a teacher, then who are you? Sabi nung napaisip tuloy yung lalaki, sabi niya, and then I'm a father. I'm a husband to my wife and father to my children. Sabi naman nung may sakit, God forbid those things or those people are taken away from you. Then who are you? Doon na siya napaisip. Sabi niya ngayon, then I'm only left with the title of being a Christian. Kasi Kristiyano siya eh. Ngayon, katulad sa ating mga tao, sometimes we get so burdened dun sa title, we get so pressured doon sa title ng standard ng mga tao sa paligid na, you have to be like this, you have to be like that, but at the end of the day, yun ba ang tinitignan ng Panginoon? Katulad nung nangyari kay Ate Nikki, grabe, God really restores. At ganun din sa buhay na bawat isa, if God was able to do it sa buhay ni Ate Nikki, na yung time na nag-surrender na siya, yung time na talagang nag-obey na siya sa Panginoon, wholeheartedly, fully surrendered, doon na ngayon ipinagkaloob ng Panginoon yung promise niya. The same thing with us, when we realize who we are in front of God, then we allow God to perform what He has promised into our lives. Because God then knows na hindi tayo nakadepende dun sa position. Hindi tayo nakadepende dun sa what God can give. Because if we are still bringing ourselves, then God gives us His promise. Anong mangyayari? Kapag tinanggal yung position, pag tinanggal yung title mo, what are you left with? But if you start with God, you will end with God. And if that thing that God has given you is taken away, it doesn't matter. Because you still have God in your life. Amen po ba? Amen. Ayan. Sobrang, ate, basahin ko lang yung comment ng dalawang nagpatotoo. Sabi ni MKCH, grabe, same experience, becoming someone na hindi mo gusto. Like you even don't know yourself, but thank God for saving me when I fell down. Sabi niya pa, so true. Grabe. Tapos may pride pa sa self, yung hiya sa Lord, grabe. Takbo dito, takbo doon, it hurts. But thank God, been 4 years since that time. Wow. Praise God. Amen and amen. Kaya tayo talagang hold on. Mapagod ka man, malungkot ka man, parang si Elijah na depressed, nagtago, tumakbo. Pero alam nyo ba, the grace of God, God still provided. God still sustained. Kung ano yung pangangailangan niya. Kaya naman, ngayon, Ate Nikki, we want to surprise you. Handa ka na ba? Dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, God is really rewarding you ng hindi katiting, but abundance, in His abundance. Amen. Kaya Kuya Gab, I know you are ready. Maaari na po natin yang ipanood. Nikki, first of all, Nikki is a friend. She is my friend not just in the surface level, but the kind of friend that goes way beyond. Now, we've been friends since high school, but our friendship just went deeper all throughout the years. No, she is also my accountability partner. I can really say that Nikki Rosario has been one of my few safe places wherein I get to really share things that matter to me, no? Even the good sides and the bad sides. Knowing that it's safe to share, and also she's also there to encourage and to correct, when I need correction. So ayun. But more than that, she's a friend who loves dearly. And also, she is an encourager, no? She really encourages me in my spiritual journey and in life in general. Ayan, ano pa ba? Yeah, she's
she's such a great friend. She's such a great friend in everything, in every aspects of her life. Message ko for Nikki. Nikki, you know that I'm so thankful for you. Even though na di na talaga tayo magkasama physically because you're in Mindanao, I am still thankful for you that we get to still communicate. And I really pray that you will continue to walk in the path that God has for you. And it is my prayer na in every season of your life, no matter where you are, you will be found leaning on the beloved. And thank you, Nikki, for being you. And thank you, Nikki, for just for being you. at hindi ka napapagod in being my friend. So I'm so thankful for your life, and God bless you in your work, in your journey, and in everything. And ayan, I believe that God is gonna use you mightily through your writing, through your career, through your ministry, in everything. And it is my declaration that Jesus will really be evident in every aspect of your life, that when people look at you, they're gonna see how joyful it is to have Jesus, to be close to Jesus. Ayan. And of course, I really, really miss you, Nikki. I hope to see you soon. Bye-bye! So, ako po si Zan, and bashiwap ko po si Nikki dito sa Tagum. And, nakilala ko po siya way back 2019. And I always say this to her that super blessed po ako na nakilala ko siya and naging friend ko siya. Kasi through her, nakilala ko po si Lord. And my message for you today, Zai, is wag kang kabahan. Wag kang kabahan during the interview. And thank you. Thank you because you are such a good friend to me. And I do believe na you are a blessing to everyone as well sa CSP Tagum family. And thank you kasi you are a spiritual ate to me kahit na mas older ako sa'yo. You encourage me sa time na alam mo yun, pag may pinagdadaanan, and you pray for me, you pray as well sa mga friends natin. And thank you because your life is a wonderful tapestry of the faithfulness of the Lord. And as a friend, nakikita ko yung relationship mo with the Lord as well. And it's encouraging, alam mo yun, to seek more the Lord. And kumapit lalo kay Lord in times of troubles. So ayun, it's my joy to see you that you are so in love with the Lord. It's my joy to see you that you're so on fire with the Lord, and it's encouraging for us, for me. And I pray na mas mag-continue lang yung ikaw na maging light towards other people, sa workplace mo, sa mga friends mo, and kung saan ka man ilalagay ni Lord. And ayun, I will be praying for you as always. And God bless you. God bless you sa interview mo. And ayun, thank you for being such a good friend. Magandang araw. Ako po ay si Rona May Fernando Sahagun from Church So Blessed, Angeles City, Pampanga. At sila Nikki po at ang kanyang pamilya ay isa sa mga pamilya, spiritual families natin sa Mindanao na binabalik-balikan namin. Kasi nga po nakakita kami ng pamilya sa kanila. Nung first po kami nag-meet ni Nikki, that was last 2018. And I was being captured. My attention, my heart were being captured by the way she played her violin. Violinist po si Nikki, para sa inyong kaalaman. Umingiti lang yan, pero may lalim. Malalim po yan kay Lord. At Nikki, naalala mo, inabutan kita ng isang prophetic picture, na ang picture na yon is about the shepherd holding a staff. Okay? Kasi nakita ko sa iyo that
You are our partners in the ministry. And so I release this to you, Nikki. 1 Peter 5:2. Be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing. Not because you have to, but because you want to. And so, sa family kasi natin, Nikki, once na meron nagpastor, parang automatic, the family members are also shepherds. At ito po yung gusto kong i-release sa'yo, that God is about to use your final outcome. God is going to use you to testify your final outcome because you have undergone the process. And so continue to serve the Lord and His people always. See you soon. Hello po, ako po si Jules, pinsan po ni Ate Monique. Our moms are sisters and mama na rin po ang turing ko kay Pastor Cathy. So, sino ba si Ate Monique sa buhay ko? Well, bukod sa pinsan ko siya, kapatid na rin ang turing ko sa kanya, pati kay Pastor Josh. Siblings na rin ang turing namin sa isa't isa. And although hindi kami magkasama ngayon, sobrang close pa rin namin. And one thing that I really appreciate about Ate Monique and our relationship is that she brought me closer to God in things I never expected. Especially sa Bible study namin led by Ate Monique herself. I'm really grateful and blessed to be part of it and to be able to participate in it as much as I can. And ayun, message ko na lang sa'yo, Ate Nikki, I hope and pray na ipagpatuloy mo yung ginagawa mo, drawing people closer to God and becoming His instrument. I can really say that the Holy Spirit opened my eyes through you, Ate Nikki, and I'm very blessed. I pray na you will continue to do things for the greater glory of God. And I am really, really grateful and fortunate to be your baby sister. And I really miss you. Sana magkita-kita tayo ulit. And come. Jamie. What do you wanna say? Ate Nikki. Hi, I miss you. I miss you, Ate. Love you. Hi, I am Minda Rosario Chua. I am Nikki's ninang and auntie. What can I say about Nikki? Well, bata pa lang si Nikki. You can say na that she has a very strong personality. Others would say nga that she is my mini-me because we both have strong personality. As a proof of that, siya nga, diba? Siya ang ate kahit siya ang bunso, diba, Kuya Josh? Joke lang. But anyway, another thing na masasabi ko kay Nikki is that she's a goal-getter person. Once meron siyang goal that she wants to achieve, she really find a way para ma-achieve niya yun. And that character of her, I really admire. And I'm really proud na na-achieve niya yung specific goal niya na yun in life. Well, I'm proud na sa career ngayon ni Monique. I'm proud also na that she's using all her talents and all her skills for the glory of the Lord. That despite na sa busyness niya, sa work niya, she's able to find time to serve the Lord and be a blessing to the body of Christ. Again, I want to tell Nikki that I'm so proud of her and continue to be a blessing to your family, continue to be a blessing in God's kingdom. Indeed, God is the one God is the one who is continually guiding you and directing your path. What I can say is just continue to commit all your ways to Him, and He shall continue
to direct your path. Whatever desires that you have right now in your heart, God knows them, and it is God who will fulfill and make those dreams and come to life. Again, I'm so proud of you, Nikki, and I hope to see you soon. Bye! Hello, Nikki! Magandang araw sa'yo. I am so blessed to know you as one of my sisters in Christ. You are creative, sobrang creative, and you are also a beautiful person. You may have that strong personality in you, but deep inside you have that tender heart, a compassionate heart for the people. And some people, or most of the people, see you as a shy type person, pero kung makikilala ka nila, they will really see your tender heart. You are such a sweet and clingy person. So as your ate, I really admire that. I really admire that from you, na you are such a sweet person and a clingy person. So, gusto ko lang i-share sa'yo itong verse na to sa Psalms 25 verses 4 to 5 na, "Show me your ways, O Lord. Teach me your paths. Guide me in your truth and teach me. For you are God, my Savior, and my hope is in you all day long." So, I believe that the Lord will really be with you, and He will really guide you as you walk along with Him, as you journey with Him. And excited ako sa mga gagawin pa ni Lord sa buhay mo, Moneng. So, thank you for your life. I am so blessed to know you. And excited ako sa mga gagawin pa ni Lord sa buhay mo. And continue to shine your light, in your workplace, continue to shine your light everywhere. So, yun lang. God bless you, and we love you. No, as part of Church So Blessed Tagum, we thank you for your life. So, yun lang. God bless you. Hi, Nick. Ito masasabi ko about sa'yo, no? And ito yung message ko sa'yo. Nakita kita, nag-grow. Siyempre, kasi magkapatid tayo. Nakita ko yung na kahit di tayo masyadong okay nung una, lagi tayong nag-aaway. Diba? Natuto kang maging sweet, natuto kang makinig, natuto ka rin. And na-amaze ako kung gaano ka natuto na mag-humble sa sarili mo. Lalo na nung na-encounter mo na yung presence ni Lord. And sobrang nabibless ako dun sa transformation na ginagawa ni Lord sa life mo. Masasabi ko talaga na by the grace of God, kino-cover ka niya, and na tinutulungan ka niya sa mga sa paglago mo, sa pag-grow mo in faith, sa lahat ng areas ng life mo, even sa character mo, sa lahat ng nangyayari sa life mo. And sobrang nabibless ako, na happy ako, and diba, as your brother, as your kuya, sobrang nakaka-joy, nakakapuno ng joy sa heart ko na makita ka na mag-grow, and yan. Kahit hindi mo nahahalata sa akin, diba, nakikita ko kung gaano mo tinatry maging faithful by the grace of God, kung paano ka nagpe-pray, nagbabasa ng Bible gabi-gabi, pag nag-share ka sa amin ng testimony or ng word or ng things na nilagay ni Lord sa heart mo, diba, nakaka-bless kasi alam ko na naririnig mo si Lord. Alam ko na kasama mo si Lord. You are walking with God. You're not just, hindi ka, alam mo yun, yung parang hindi mo talaga, hindi ka seryoso. Hindi ka ganun. Seryoso ka kay Lord. And sobrang na-amaze ako sa ginagawa ni Lord continually sa life mo. And ang prayer ko sa'yo, para sa'yo, ang desire ko para sa'yo is na continue ka mag-grow, continue ka maging deeper, and continue kang ilapit ni Lord sa Kanya. Continue kang matuto mag-worship, at continue kang mag-present kay Lord ng
ng offering na worth, 'di ba, na worth, ano ba yung deserve niya na kind of offering na nape-please yung heart niya, na I know na ngayon pag nag-worship ka, 'di ba, I believe na bless si Lord sa heart mo, and ang desire ko is na continue ka mag-grow doon, and all the more na mas mag-increase ka doon sa area na yun, and sa lahat ng parts sa life mo, sa mga plans mo sa life mo, sa mga plans mo, na i-bless ka ni Lord, na si Lord ang maggawa ng steps mo, si Lord ang mag-guide sa'yo, at continue ka lang mag-walk dun sa path na nililay ni Lord sa life mo, and yun, sa harap mo. So, ayun, God bless you, and I'm so blessed to be your brother, and cheesy. Mamaya mo na lang sabihin sa akin kung gaano ka cringe, pero ayun, God bless you, and thank you for being my sister. Eee! Amen! Praise God! Wow, saktong-sakto tayo sa... Sige ate, ano masasabi mo sa lahat ng mga bumati sa'yo? Yan, sobrang thank you. Nashock ako kaila Ninang Minda. Thank you, Ninang. And thank you sa lahat ng nag-release ng word. Grabe din yung kay Tita Rona. That yung sinabi niya kanina, it says a lot about yung season kung nasan ako ngayon. Sobrang confirmation siya sa lahat. And last 5 minutes na tayo. Meron lang pala akong last na gusto kong i-add. Ito lang yung parang the parang best thing maybe na about dito sa, 'di ba, pag move namin and nung college, sobrang layo namin na family. And ngayon na we are all serving sa isang church, yung buong family namin is serving, finally whole na kami. Kasi na-restore yung relationship namin. Like yung kuya ko, di ba kanina sinabi niya, palagi kami nag-aaway talaga niyan before. Tapos ngayon parang grabe kasi even our family is restored. So, grabe si Lord mag-restore, hindi lang yung life mo, but everything around you will be made whole pag i-follow mo siya. So, yan. Thank you. Amen. I think personally, my favorite part here is yung your fruit will speak for you. At ito na yun, yung bunga ng paglilingkod mo. And I believe God won't stop there. Kasi we are all undone. Until He comes, we are all undone. And I believe God will still use you to a lot of people. And one day, God will tell you na, I am pleased of everything that you did for me. Yan, maraming salamat. And para po sa panghuli, gusto mo ba ng part 2? Kasi inaawat na tayo. Okay. By the way, gusto ko pala mag-thank you kay Pastor and kay Pastora for inviting me here. Yes. And sa inyo din po. Tignan lang natin kung meron pa bang maipapart 2. Amen. Schedule po natin yan. Schedule yan ni Ate Rhea. So, before po tayo mag-end, inaanyayahan ko po kayo na sumama sa panalangin. Yan. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa buong maghapong ito. Truly, O God, that we are all covered by your grace. Lord, I pray, O Father God, that you will speak to each and everyone's heart. Speak to us, O God, that illuminate word, that revealed word, O God, will rhema into our hearts. I pray, O God, that not just Ate Nikki, not just the people around us, but to all who have been able to listen to your word this afternoon, I pray, O God, that you will reveal something to them, reveal your plan, reveal your promise to their lives, O Father God. Lord, I pray whoever is experiencing depression, whoever is going through a situation in their life, O God, wherein akala nila, Panginoon, wala nang kinabukasan, sobrang hirap. Dalangin ko, Panginoon, that you will provide for all their needs according to your riches and glory. Lord, sabi mo nga sa iyong salita,
we don't know what to do, but we look up to you because nothing is impossible with you. And I pray, oh Father God, that you will bless all the works of the hands of Ate Nikki. I pray, oh God, that you will pour out your wisdom, your knowledge, your understanding into her life, oh God, that you will use her more in such a time as this, just as you have used Esther, oh Father God. Lord, she will proclaim your goodness in her life, and the people shall see, and the people around her shall know that you are indeed God and that nothing is impossible with you. For how you have encountered her, you will also encounter the people, O God, na makakasalamuhan niya. Maraming salamat, Panginoon, at ganun din kami, Panginoon. Lord, our answer is yes and amen. And we receive, O Lord. Maraming salamat sa buong pamilya ng Rosario family. I pray, O God, that you will cover them, O God, with your grace. The same with each and every one of us, Lord. Strengthen us. Stir something within our spirit, O God. Lord, maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon. And for all the DLS team, O God, at sa lahat, Panginoon, na mga nananalangin na sila man din ay gabitin mo, Lord. Gamitin mo po sila. And I pray, O God, that you will turn their lives around, O Lord. Lord, maraming salamat. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo sa aming mga buhay. Patuloy ka po naming sinasamba, dinadakila sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Maraming salamat, Ate Nikki. Thank you din po. Maraming salamat po sa lahat ng mga taga-daily life sharing, and see you on Monday. Go to your own churches tomorrow. Happy, blessed weekend po. God bless po. Thank you po sa lahat.